Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday. Ayan, Bloody Monday tayo ngayon. January 29, 2024. So karamihan ng mga blue chips. Laglagan for today's trading natin. So nahirapan talaga tayo dito sa 6,700 ng index kahit na lakas pa rin ng foreigner eh. Kahit na malakas yung foreigner natin, ayaw umakyat. So nagkaroon tayo ng net foreign buy 459.98 million. Ayan. So nandiyan lang po yung ating mga investors, 6,630 yung index natin and then nag-drop na malakas, negative 0.83%. Kasi ewan ko kung nabasa niyo yung mga news sa Yahoo, yung Evergrande ng China, nakalisted yata to sa Hong Kong, so magli-liquidate ng kanyang mga assets kasi hindi makabayad ng kanyang utang. So nagkaroon ng negative sentiment. Alam ko sa global market yung yung affected ng galaw natin. So siguro kahit papaano meron pa rin tayong 400 million na net foreign buy kasi yung pinaka main reason bakit tayo bumagsak for today is doon nga po sa China stocks natin na yun. Okay? So anyway, yan po yung galaw natin. So tapos syempre maraming bumagsak na stocks. Hindi maganda yung galaw ng ibang stocks natin na nandito sa uh, Philippine Stock Exchange natin at yung mga nandito sa trending stocks natin hindi rin ganun kalaki yung mga galawan nila. Siguro si Ionix lang yung panalo dito kasi nag-up siya ng 3.45%. Meron siyang, ilan ba to? 3,000 K net foreign buy, para malit lang. So medyo pumitik tong si Ionix natin. So tumutuloy yung kanyang galawan po. Tapos okay, dito sa una, PLC, pinag-usapan pa rin siya kasi maganda nga po yung galaw ng kanyang price action. So meron siyang 1.45% na galaw, maliit lang. Pero continuous kasi yung gustong pag-breakout ng price action ni PLC. Kaya lang, net foreign sale pa rin siya. Meron siyang negative 486,000 na net foreign sell dito sa market po natin. Okay? SPNEC, hindi pa naman po ito hindi pa nati-trade. So nag-ano lang dito, nag-top 2 dito sa trending stocks. Merong review si Merkado Barkada yata natin 'yon. So yung S daw para sa suspended kasi suspended din naman siya. So mag-aabang na naman tayo. Wala pa disclosure kung kailan po siya magkakaroon ulit ng opening. So sa mga holders sa kanya, steady lang kayo at least nandiyan lang naman si SPNC. Hindi man siya kagaya ni Ara, di ba? Si Ara kasi hindi na bumalik yung yung liquidity yata noon. Naka-hold pa rin hanggang sa ngayon. Si SPNC maghahanap lang ng additional na shares na ipapasok sa market para ma-meet niya yung 20% na minimum public float po natin sa kanya. So, tsaka nag-invest si dito si MPI tsaka si MER, di ba? Pupunta sila sa solar energy. Okay? So next si LTG, 0% lang si LTG natin pero maganda yung galaw niya from the last 2 days of trading natin last week. So siguro marami nakahawak sa kanya. Net foreign sell tayo ng negative 3.45 million naman sa kanya. Okay? So yun po yung galaw natin. Tapos si SGP, 0.79%. So gumagalaw siya, pakunti-kunti, umakyat siya. Negative 313K net foreign sell, no? Net foreign sell ng konti. Tapos sa Ionix nga po, panalo dito. Converge, ewan ko ba't siya pinag-usapan, pero drop din siya, negative 0.54%. And then, meron siyang 5 million net foreign sell. So, hindi pa rin nawawala yung net foreign selling natin dito ay Converge naman. Okay, so medyo matamlay, malamya yung ating mga pag-uusapan na stocks for today's trading natin. Ayan, so disclaimer guys, sa mga bago dito sa channel natin, as usual, please read po yung ating disclaimer. For education purposes lang po yung ating review. Huwag mo pong gagamitin yan as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng stocks. Due diligence lang po. Review mo po yung stocks bago mo po siya bilhin naman. And then follow mo lang ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang dito guys para updated ka sa trading stocks, or kung gusto mo, join ka dito sa trading group kung medyo nahirapan ka sa trading sa Philippine market. Ayan, meron tayong guide na binibigay dito sa community naman natin. Okay, so check na lang po yan. Samahan ka subscribe. Maraming salamat po sa mga nanonood sa atin. At double check mo na lang po yung ating trending stocks review, company reviews, mga sample trades dito sa market natin. Tapos yung ating mga technical analysis, mga indicators, at yung mga risk management, plus yung ating mga basics sa Philippine Stock Exchange natin, yung mga learnings po natin along the way na nag-trade tayo dito sa market. And then follow mo lang ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to. So medyo bumawi ng konti si di ba? Si crypto natin, medyo maganda yung galaw niya. Umabot siya ng 42K. Ayan, so wala tayong upload na bagong video. Sa social media,
Facebook account, follow mo na lang po para updated ka sa mga post po natin. Nandiyan lang naman. Facebook page sa mga learnings natin na nilalagay. So same din yung ating mga Philippine review, trending stocks. Bodega Pick at dito pala yung mga learnings sa local market, dito sa US market at dito sa crypto. So double check mo na lang po yan. Hopefully makatulong. Money earners, yung ating simple na passive income yan. So ganyan yung mga halos ganyan yung kita natin every month sa kanya. Hindi na ako masyadong makapag-upload kasi medyo busy ako doon sa ibang website natin. Okay, so anyway, pag meron tayong good news is ilalagay natin dito. Okay? So tingnan natin yung summary ng index natin for today's trading. So medyo maganda yung or rather negative pala. Ayan, medyo maganda. Negative pala yung pinaka overall sentiment ng market dahil dito kay real estate giant China Evergrande has been ordered to liquidate by Hong Kong court amid 300 ang laki $300 billion debt file. So magli-liquidate na siya. So paano kaya yan? Laki niyan. So mabibigyan kaya lahat ng mga nag-invest sa kanya, di ba? So nagbuild alam ko na napanood ko na rin sa YouTube yung story nitong si Evergrande natin. So build siya ng build ng mga building. Wala naman nag-occupy sa kanya. So parang real estate bubbles yung nangyari sa kanya. Ayan. So hanggang sa hindi na niya mabayaran yung mga creditors, yung mga nagpapautang sa kanya kasi nga dumami yung asset na hindi naman kumikita, nag-earn lang siya na interest. So ang daming news with regards po dito. China Evergrande shares halted in Hong Kong after plunging over 20% amid liquidation court order. Ayan. So yan po yung syempre negative sentiment yan, malaki yan. Hindi natin alam kung ano epekto sa Philippine market. Mali mo, may mga property stocks din tayo, may mga nag-invest doon. Hindi natin alam. So kaya po medyo negative yung sentiment ng buong market. So anyway, pero tinitingnan ko yung net foreign buy. Okay naman yung net foreign buy pa rin natin, 459.98 million. Tinitingnan ko nga kung alam ko si Robinson, medyo nag-drop siya ng 3%. So alin dito sa mga properties pa yung pwedeng maapektuhan. So kasi property yun property giant. Okay? So pero pinaka-drop natin, mining and oil pa rin negative 1.32%. So mahina pa rin yung natin, yung ating mining na stocks. Property negative 0.89, holdings negative 0.92. So anyway, mataas talaga yung drop ng market natin for today's trading natin. Okay? So that's so good. Apex Mining, APX to, di ba? Led by ultra-billionario Enrique Razon is poised to resume exploration operations at the Mako Gold Mine in Davao de Oro. Ayan. So hopefully makatulong doon sa mga merong APX na stocks. Okay. So next. So ito yung recap natin kanina. So 0.83 lang pero ang dami sa mga hawak natin na stocks yung nalaglag for today. So anyway, tingin naman natin, babalik din to kasi healthy naman yung net foreign buy ng ating market. So 6,630.68 yung closing natin. So nagkakaroon din pala ng baka hindi nyo napapansin, yung realignment ng stock sa Pilipinas. So sa dividend yield, so pumasok si China Bank SGP, SGPO. Tapos lumabas si AAB at saka GMA7. Sa mid-cap, pasok si Petron, tanggal si Philrich, Industrial Ion Pizza ang pumasok, Axilom PH8, PHN tanggal, Services C7, tapos tanggal si BFN Medic at saka si Tubes. Tapos sa property, BMW, HSNG, and then holding firms, tanggal si Lopez natin kasi mahina na yung ABS-CBN natin. Okay? So GSMI affirms ruling granting part of Ginebra San Miguel refund for wrongly paid excise tax. And SMPH is looking at up to 100 billion laki capex this 2024. So grabe si SMPH natin. Tapos sino pa ba? The PSE will implement changes to its indices on February 5. So yun po yung mga nakita natin na post kanina naman. Tapos ito yung mga binili ng foreigners natin. BDO, BPI, ASN, Manila Water, CNPF, PMI, FCG, Green, AB, DMC, SM, Ali, SMPH, at saka si Pure Gold naman natin. Okay? So, JT Cap, eto, nag-fall siya. So, profit taking ulit, 3.43%. Tapos, involved in automotive through Toyota Automotive Assembly. Tapos, sino pa ba?
Toyota Motor, another additional na, no, same related na news sa atin. Affect Toyota Motors, meron siyang suspension ng shipments, 10 vehicles lang naman. Okay? So ICP receives notice award from Philippine Ports Authority for the operation and development of Iloilo Commercial Port Complex. Bloomberry, ayan, so nag-profit taking na, was the 12th most actively traded stock last week. So tama pala yung TPF natin sa kanya. Arid plans private placement for to boost public float. China Evergrande o Evergrande receives winding up order from Hong Kong court. Ayan, so liliquidate niya yung kanyang mga asset. So with the PSE still trying to break 6.7, 6.7 yung pinaka-main resistance, take a look a few of the momentum leaders for local markets. So sino ba? PLC, so 12.7. Emirates, nakabawi si Emirates, 11.38. JT Cap 10%, DMC 6.45, lakas ng DMC, LTG 4.57%. Okay? So yan po yung mga winners natin for this year. So si Aboitiz-led Union Bank, net income minus 27%. So medyo lugi si Union Bank. Pero nagbigay siya ng malaking dividendo last time, di ba? URC, despite consumer absorbing higher food and fuel prices from elevated inflation, the company maintained its sales momentum. Tapos wala na rin yung usapan ng yung mga tax sa junk foods at saka sa sugar. Hindi natin nababasa. The board of BDO Unibank declares cash dividend on preferred shares. China Evergrande, so nag-drop nga po siya na 20%. So panalo yung mga shorters. Coltans not bullish on stocks. Union Bank, okay na yan. BDO. Philippine economy may have slowed in the fourth quarter of 2023. Pero may mga stocks pa rin naman na maganda yung galaw. Tapos GDP growth likely slowed in Q4. GSMI, Jollibee, ayan mga Jollibee holders. North American branch after opening a branch in January 25 in the city of Surrey, British Columbia, Canada. Ayan, may bago siyang store ulit. Okay? Tapos ito yung mga galawan kanina umaga, APX. Hindi ko nakita kung sumipa to eh. So may good news siya. So baka maging catalyst na rin sa kanya. PLDT Smart report blocking 16 billion cyber attacks. Dami yan. So AC bid for 9.14 billion PGH. Cancer Center is facing challenges due to concerns about economic viability. Tapos yung galaw na natin over the last week naman. Okay? So yun lang yung nakita natin na post. So Evergrande, yung pinakamatindi na humatak pababa dito po sa galaw ng ating market. Okay? So anyway, tignan natin bukas kung anong repercussion nun. Hopefully, hindi matama yung mga properties natin. Ayan. So guys, yung ating Patreon channel sa mga gusto pong sumali sa trading group, tama-tama, katapusan na naman. So nag-start yung cycle natin by first day of the next month, February 1. So kung gusto mo ng guide sa trading investing sa Philippine market, sali ka lang po dito. Okay? So next, si 2Trade Asia Prime natin. Wala pa akong balita dun sa Paymaya, inantay natin. Tapos marami tayong naka-line up na vlog eh. Paano gamitin yung ating Paymaya sa 2Trade Asia Prime. So yung mga, kasi may minimum requirement tayo dito kay 2Trade Asia Prime, di ba? So sa kay Paymaya wala siyang, alam ko wala siyang minimum. So abangan nyo na lang po yon. Baka yun yung para makapag-invest kayo kahit maliit na amount. Invest hindi trading. Kasi trading medyo risky, mas risky talaga ang trading kaysa investing. Meron, syempre may risk din siya, pero kung long term ka sa mga good stocks, so eventually okay din, mag-okay din naman yung galaw natin. Okay? So ngayon nga lang medyo parang pre-pandemic pa rin yung level natin. Okay? So ito yung galawan natin for this trading. So umaga, medyo okay, red na siya umaga pa lang. Tapos second half, tuloy tayong dumiretso pabagsak. Kala ko magbabounce tayo dito sa sa second half ng market natin. So 6,630, mababa ulit tayo. Negative 0.83%. Baba ng traded value, 3.85 billion. Pero meron tayong, ito yung good news, 459 million net foreign buy. Unless may black sale tayo na hindi nakita. So mining pa rin yung medyo tinatamaan dito sa stocks. Pero si Jollibee nag-profit taking pala, minus 3.86, JT Cap minus 3.43, Metrobank minus 2.24. So anyway, so on, puro bagsak yung mga hawak natin. So panalo lang si DMC, lakas 0.95, URC 0.44%, CNPF at saka si
BDO. 45% foreign participation, 55% local participation man. Okay? So dito tayo sa mga winners. Titignan ko si Inex eh. Kung talagang winner to, one trade lang yata to eh. Ayan oh, number of trades, 1. Ayan, so kaya umabot siya ng 11%. Okay, so dito sa IDC, 4.84x 3.7. Wala din eh. 7 trades lang. LAN, mukhang may pwesto to sila na. Nakita ko yung setup. 2.6%. Del Monte, 2.46. Lopez, 1.86. So, FCG, ayan, nag 3% to kanina. Nag-close ng 1.54. PLC, 1.45. Ayan. Mahina. Sobrang hina ng market natin for today's trading natin. So, based dito sa mga losers, Ebrit, laki ng drop 5%. Jollibee minus 3.8. Lotto minus 3.79. Yung paborito ko si Robinson, nangagain ng Gates, minus 3%. Web, minus 3%. BSC, minus 2.63. Sun, minus 2.44. Tubes, minus 2.35. So, medyo marami pa dito, minus 2.03%. Marami talagang nag-drop na stocks for today naman. Okay? So, bad mood yung mga port natin ngayon. So, anyway, ito yung galaw natin sa charting sa buong market. Ayusin natin ng konti. So, based dito sa galaw natin, lakas na resistance dito sa 6.7. Hindi tayo makaarangkada. So, may negative news overseas kay Evergrande. Tapos, yung ating GDP mukhang mababa daw, wala sa target. So, medyo nauntog yung market. Pero, anyway, eventually, tingin natin magbabounce tayo hanggat di lumalabas yung nabibilang natin na net foreign buy dito sa market. So parang ang mangyari sa kanya, baka mag-sideways tayo dito Hopefully hindi na tayo umabot dito sa 6,000 kasi ito yung pinaka-channel niya talaga 6.4 hanggang 6.7. Medyo may mga negative news sa market. So anyway, may support pa rin naman tayo dito sa MA9 tsaka 20. So tignan na lang natin yung galaw natin for the coming few days. Kasi may naman net foreign buy. So kung medyo mag-bounce yung global market bukas siguro, so kung nandiyan pa rin yung mga foreign buys natin, okay lang. Magre-recover din yung ating mga stocks. Okay? So tingin tayo dito sa global market, medyo sideways ulit na. Nung Friday pala, sideways sila. Ayan o. So negative 0.36 si Nasdaq, pero up naman si Dow Jones, 0.16. Ngayon, futures, parang mag-up siya, 0.17. S&P futures 0.01 and then si Dow futures naman yung namumula negative 0.1%. Okay, so tingin tayo European markets mukhang mapula din mamaya tapos dito sa Asian market ganda pala ng Asian market tayo pala yung hinatak ni China kasi nag-drop siya ng negative 2.06%. Ba ang ganda ng galaw nila Di ba holiday? Ang ganda ng galaw nila So tayo lang yung napag-iwanan. So anyway, nandiyan naman yung foreigners natin. Okay, tingnan natin bukas baka may bounce. May bounce din si PSE. Cryptonatics, mga cryptos natin is nagba-bounce. Mapula siya ngayon, nakita mo. Pero umakyat na siya So, di ba, nag-40K lang tayo last na review ngayon. 42K ulit si Bitcoin, 2.27 si Ethereum, and then 308 si BNB naman natin. Si AVAX nag-drop ng negative 3%. Okay? So, yun po yung galawan natin dito sa cryptos. Balik tayo dito. Refresh lang natin para hindi siya mag-close. And then pag-usapan natin yung very, very weak na trending stocks natin. So anyway, review na lang natin para alam natin nangyari dito sa mga stocks. So yung nanguna sa listahan si PLC kasi nga maganda yung galaw niya from last week na trading. Nag-ano pala siya, nag-inverted hammer. Verde naman siya. So pero ano pa rin to, syempre may indication na meron siyang profit taking. So tingnan natin bukas, malay mo pumitik siya. Wag lang siyang, kasi may volume pa rin naman siya tapos hindi naman nag-close ng red. So ito pa rin yung channel na tinitingnan natin, ascending triangle. Tingnan natin kung mag-retest siya dito bukas sa 0.67. So okay pa rin naman. Maganda pa rin naman lahat ng indicators niya. Wala pa rin nagko-collapse kasi umakyat nga siya ng galawan for today's trading natin. So nag-up siya ng 1.45%, minus 480K net foreign sell. FMS call, ang buyer, call APS, yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So anyway, uptrend pa rin naman si PLC. Congrats yung mga meron
at saka nag-hold pa rin ng matagal kasi uptrend yung galawan niya. Oh. Okay, so maganda. Tapos next, SPNEC. So yung word na suspended galing kay Philstar. Ayan. So SPNEC shareholders win SPNEC get suspended. So wala, akala ko bukas na kasi nag-trending sa review natin. Pero ang sabi nga ni dito si MB bottom line, si Kai Kister daw on Twitter pala. The S is in SPNC stands for suspended. Not a great look for SNPC and not a great first impression for the new mayor management to make considering SPNC's weirdly significant suspension history. Pero kung at the back of kung ang pag-usapan is yung mga investors, ang lakas ng investor ni SPNEC natin, di ba? Kasi dalawa, si MPI at MGen tsaka si Meralco. So, di ba, ang dami nilang shares na binili last time. So, tingnan natin, malay mo naman, in the future is mabuhay yung galaw natin kay SPNC. So, technical-wise, yun lang naman, yung huling na pag-usapan natin sa kanya. So, meron siya descending triangle formation. So, maganda makita pag nag-open ulit siya, is magkaroon siya ng breakout dito. So, malay mo, gap down ulit, tapos kagaya ng ginawa niya dito, nag-close the gap lang siya, clean nose the gap, tapos nag-suspend ulit yung galawan natin sa kanya. Okay? So anyway, abangan nyo na lang po doon sa mga meron po sa kanya. So, good naman yung investment niya Kaya lang ewan ko, ba't di nila tinatansya yung ibibenta na shares. Pwede namang hindi kumplituhin yung benta kay di ba, magharap muna para ma-maintain yung public flow. Okay? So anyway, depende na sa management po 'yan. Yan. Next, si LTG. Medyo nag-drop din siya kanina pala. Kaya pinag-usapan. Pero bumalik din. Sabad na taas. So, very good. Same pa rin naman kung ano yung huling discussions natin sa kanya. Breakout level. And then, yung pinaka-next na resistance is dito sa may gap area natin, 9.74. And then, syempre, gusto natin is ascending triangle yung direction ni LTG. So, overbought na yung RSI natin. And then, bullish na bullish yung ating pinaka MACD formation naman sa kanya. Okay? So based dito sa price action ni LPG, wala tayong news. 0% lang. JP Morgan, no? Ayan. Batayin natin si JP Morgan kung namimili. Alam ko siya yung ayun wala siyang sell for buy si JP Morgan natin. Okay? So anyway, good vibes naman tayo dito kay LPG. Next, SGP. So Maharlika Foundation pa rin yung kadugtong nito sa mga discussions. Resistance 7.95 o 7.9. Tapos ascending pa rin ba? Okay pa rin. Technical wise, medyo lumusot pero bear din naman yung kanila. So tingnan natin bukas. Malam may balik niya dito sa bandang taas na area naman natin dito. Okay? So bullish pa rin naman yung yung price action niya, RSI above 50. MACD medyo nagko-close down. Kulang siya ng volume kaya medyo nahirapan umakyat yung price action natin. Kailangan yata mabash si SGB sa sa mga TV para umakyat ulit yung price. Umakyat siya nung, di ba, naging mainit yung NGCP natin. 0.79% up for today, minus 313K net foreign sell. Call Regis, ang buyer FMS, Maybank yung ating pinaka-main seller. Ionix, isa sa mga winners ulit for today. Ayan, bumalik yung niya. So, tingnan mo to. Nagkaroon siya ng inverted hammer, nag-pull back, nag-retest sa MA 110. Bumalik yung price. So, medyo strong yung trend natin dito kay Ionix. So, based sa price action niya, meron siyang ascending base formation, tapos yung RSI, resistance dito. So meron tayong immediate resistance dito sa 1.25. Pero maganda yung niya, maganda yung ginagalaw ni Ionix natin. Kasi tinitignan ko lang naman yung volume niya Merong malaking nag-push, merong lumabas, pero maliit lang. Ayan. So ibig sabihin, di ba, kalahati niya nandiyan pa rin siya. So siguro kahit konting pitik kaya niyang i-maintain yung ascending triangle formation ni Ionix natin. Okay? So based sa price action, meron tayong gain na 3.45%, 3K net foreign buy. Call Mercantil ang buyer, call FYAP yung ating pinaka-main seller. And then lastly, Converge. May na pa rin si Converge natin.
Net foreign sell pa rin ba? Tingnan muna natin yung ano. Kasi puro net sell to eh. Negative 0.54% loss. Ayan o, negative 5 million. Net foreign sell, wala pa rin. Call SB equities, ang buyer, SB equities call yung ating pinaka-main seller. So, medyo may na yung buyers natin. Wala masyadong yung volume niya, lumalabas din. Alam ko ito, malaking volume na to, pero net sell din siya. So, immediate resistance pa rin 9.65. Ascending triangle formation. RSI is okay pa rin naman. And then, okay pa rin kahit paano yung MACD formation naman natin sa kanya. Okay? So, yun lang muna yung ating review. So, syempre, not so good yung review natin for today. Kasi karamihan ng stocks natin is lumagapak. Kunti lang yung medyo nagberde for today's trading. Tignan natin bukas. Hopefully, nalugi tayo dito. Hindi natin ginaya yung yung Asian market. So, hopefully bukas meron yan. Kasi meron naman tayo net foreign buy for today's closing naman. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating YouTube. Subscribe or join sa trading group. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, Patreon, and yung gusto sumali, malapit na naman yung February, next month natin, cycle. So, check mo lang po yung ating Patreon channel. Hopefully makatulong tayo sa mga kasama natin na nag-trade at nag-invest sa Philippine markets. Yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.